Magandang umaga mga mamshis, mga beshies, ladies in red, at matanda at mga bata. Dito naman tayo sa divination talk natin. At salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Yung audience po natin, babae at lalaki, mga mamshi, beshies, ladies in red, at mga handsome, tall, and dark, mga guys. Hindi po kailangan mataas yung pinag-aralan nyo. Kahit elementary lang natapos nyo, pasok po kayo. Yung tema po natin, wag po sana natin kalimutan. Kinuha po sa Lord's Prayer ito. Ang tawag na, popular yung pangalan ng Lord's Prayer. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Kailangan pong matuto tayong magpatawad. Kasi yung kasalanan natin, na ayaw naman natin malaman ng ibang tao, hindi yun mapatawad. Baka sa ibang tao malinis po tayo, pero makasalanan tayo sa mata ng Diyos. Okay, so yun yung iwasan natin. Hindi sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos. Kasi kahit ano naman isipin ng ibang tao, wala rin merit yan at the time of death. Tayo rin magsisisi. So ngayon, yung kwento natin, Marites natin, galing sa kwento ni Marintes, ay tungkol ito sa matrilineal sa mother's side na lineage. Paulo kay Joseph yata, na lineage. Pero, ito yung mga great mothers na tinatawag. Sila yung na-complete nila yung womanhood nila. Lineage po ito ni Master Christ, na isang sadhu. So, yung mga grandmothers niya, ibig sabihin, kahit ano pa sila, sadhu sila. So, 4 yung grandmothers dito. Si Tamar, si Rahab, si Ruth, si Bathsheba, at later on, yung nanay niya, si Mary the Great. Now, tapos na tayo kay Tamar. Sa story po ng Genesis yan, sa place ng Enaim. Widow po siya, na naging prostitute. So, pwede pala maging sadhu, or righteous, truthful na tao, or saint, or guru acharya, at saka mystic mentor yung prostitute. Next is si Rahab. Si Rahab po, sa Book of Joshua po ito. Kasi kay Tamar sa Genesis, sa Jericho po ito nangyari. Okay. So, tawag nila kay Rahab is whore or prostitute. Pero, ilinawin po natin. Okay. So, i-conquer sa story po ito ng Joshua, si Moses po, patapos na po yung story niya. So, part na po ito ni Joshua, siya yung successor kay Moses. So, sa spiritual practice ng mga sadhu, may mga successor po yan. Sila yung carry on. Kung sa mga sports pa, sila yung tagahawak ng baton hanggang sa matuloy-tuloy at saka matapos yung game. Na ngayon, yung kwento ni Rahab, hindi pa ma-separate yung scarlet cord or ang tawag natin ito is yung sacred thread. Or ang is red cord ang tawag nila. Red thread. So ngayon, inutusan si Joshua na i-conquer yung Canaan. Saka in the end, yung Jericho. Stronghold niya. So, ano ba yung place ng Canaan? Ang Canaan po, promised land. Pinramis ng Godhead yung Canaan sa mga Israelites. Alam niyo naman yung mga Israelites, matigas yung puso. Titigas yung ulo nila. So, masculine energy po yan. Minsan matigas yung ulo, masculine energy po. Hard-headed, stiff-neck. Okay. So, ngayon, dahil dyan,
may mga insight tayong napupulot sa story ni Joshua at saka ni Rahab. Yung Canaan po is mother worshipper po yan. Worshipper ng mother goddess. Samantalang yung Israelites is worshipper ng male god or godhead. So, ibig sabihin, male at saka female energy, makikita mo nag-clash dito. Power nila. So, ngayon, dahil matigas yung ulo ng mga Israelites, alam mo naman, mahirap silang encourage kahit na may promise sa kanila yung Godhead. Alam mo, minsan may ugali yung mga men na ganyan. Ulitin natin sa story ni Adam and Eve, ganun yung sinisi si Eve sa kasalanan, which actually, yung kasalanan kay Adam yan. Kasi, command responsibility nga alam ni Adam, tinuloy niya pa. Alam mo yung ganun. Ikaw yung may mas maraming nalalaman yung burden sa iyo, tulak mo sa isa na wala namang kaalam-alam. Alam mo yung ganun. So, ngayon, eto. So, yung, tumawid sila sa river. Okay. So, yung pagtawid nila sa river is, parang 3 days yata yung pagtawid nila sa river. Okay. So, ngayon, ang nangyari dito is may padala ng mga dalawang spies, espiya sa Jericho. Tapos, pumasok yung mga spy, nakilala sila ng, siyempre, mga spy din. Yung mga spy versus spy na parang binabasa natin dati sa comics. May meron yan matagal na, spy versus spy. Parang daga yung itsura nila, puti at saka itim. So, ngayon, nalaman nila, so, parang makorner na yata sila, naghanap sila ng place na kung saan makastay. So, doon sila pumasok sa place ni Rahab. So, si Rahab, alam mo naman, tawag nila is prostitute. Pero actually, yung idea ng dyan is innkeeper si Rahab or ang tawag nila. So, mali ang yung pagkakuha nila. Akala nila wala po. In a way, parang ganun yung kasi businesswoman siya. Business lang po. Walang personalan. Pero at the same time, innkeeper siya. Alam mo ganun. Hindi mo maintindihan, prostitute o bugaw, yung dyan. So, yun yung nangyari. No, ngayon, ito po yung mga certain insight na makukuha po natin. So, pag may labanan po, it is wise, na choice na pipiliin mo kanino ka kakampi. Okay. So, ngayon, kung mali yung kinampihan mo, patay kang bata. So, ganun yun sa mga conflict. So, case 1 ni Rahab, nung pumunta yung mga spies, dalawa lang yung naging choice niya. Kasi alam niya na spy sila. It's either na ipahuli niya sila, ipahuli at saka damay siya, dawit siya, sabi nila. Or, itago niya sila. At saka safe din siya. So, ganun yung minsan yung mga sa operations, especially sa mga police matters, nahuli dyan yung isang tao, andyan ka, damay ka. Alam mo yung ganun. So, suspected kayo lahat. Okay. So, ganun yun. So, dalawang side po ito. Side ng male god at saka side ng female god. So, may iba pang dito, important symbols yung scarlet cord or red cord yung tinatawag. Parang naalala natin yung kwento sa Rope in the Abyss.
yung cord lang or rope lang yung magiging protection ng isang tao. Okay. Ganon yun. So, may mga situation na naiipit ka talaga. Now, yung isa pa pala dito is yung kailangan pag nagbigay ka ng oath, yung sabi nila, promise ka. Huwag ka mag-promise sa ibang may something in return yan. Kailangan may pledge ka, huwag mong bawiin. So, kayo dyan mga handsome, tall, and dark na mga guys dyan, pag nag-pledge po kayo, especially sa mga taong importante sa inyo, huwag nyo na pong bawiin. Kasi ito yung lesson ng story ni Rahab. So, ngayon, magaling to si Rahab eh. So, nalaman niya yung nature ng trabaho ng mga lalaki. So, ganun yun. Pag, actually, yung mga mamshi beses, ladies, dati matanda sa kabata. Yung attraction po natin sa isang tao po, extension ng self natin. So, kung ano yung gusto natin sa isang tao, extension po yun ng self natin. Meron tayo niyan. Ang ayaw natin sa isang tao, extension din po ng self natin yan. So, yun minsan yung hindi natin maintindihan kasi minsan wala tayong time sa napag-aralan. So, ang nangyari dito is ang dali-dali nating mag-break ng oath. Kasi yung betrayal is connected yun sa oath or sa promise. Wala pong betrayal na walang promise. Hindi yung betrayal. So, agreement. So, lahat is may agreement, may covenant na tinatawag. So, kayo mga handsome, tall, and dark na mga guys yan, kahit anong mayari, huwag niyong i-break yung covenant niyo. I-keep nyo yung confidence nyo, yung silence nyo. Okay. Now, balik tayo sa idea ng whore or innkeeper. Symbol ito ng darkness, unconscious, unredeemed na self. Or nahulog ka sa oblivion na sinasabi niya. So, nakatago yung tawag dito. Innkeeper. So, dahil nakatago siya, hindi mo siya maintindihan. Hindi mo siya maintindihan yung kabuuan niya. Ganun yung idea niya. Hindi siya whole, hindi siya buo, hindi siya perfect, hindi siya complete. So, ngayon, meron doon susi sa verse Job na sinabi na hinati ni God yung sea dragon or si Rahab sa deep ang tinatawag. So, minsan yung deep, black, darkness, symbol ito ng great goddess. That is why yung dark na color or yung scarlet, yun yung color na ginagamit ng ng mga cardinals. Minsan tawag natin is cardinal red. Symbol yun ng feminine energy po. Yung red nila, symbol yun ng protecting energy ng mother goddess or goddess mother. Okay. Ganon yun. So, yung black na color at saka yung red na color, symbol po yan ng mother. Hindi po yan symbol ng father. Puti po yung sa father na color. Yung sa babae, black. Kaya kung minsan nyo tita sa ibang culture, mahalaga yung color na red at saka yung black na color na combination. Actually, yun yung pinaka-attractive na color kasi feminine talaga na energy yan. Symbol po ito, yung katulad sa red cord, symbol po ito ng agape, perfect love po. Pero ngayon, naging evil na pag itim ka, horror monster. Pero kung titingnan nyo, paradoxical or ironic yan. Kasi kung titingnan nyo mo yung mga horror movies na may red at saka black na color, lalo sa mga ghost na napatay, depravity yan, kulang ng pagmamahal. Kaya nagkaganyan yung nangyari.
Hindi mo nakuha ng iba. Yung horror movies po, hindi po nakakatakot yan. Ano yan, message na nag-exceed na excess po yung male energy, na oppress yung female energy. So, ang role po ng hero is kailangan niyang may purpose yan. So, sa case ni Joshua, which siya yung general na in charge, is kailangan pasukin niya yung Canaan at saka Jericho. Papasok yung male energy sa female energy. Ayun yung Canaan, Jericho. Ito pa pala yung interesting. Yung Joshua pala na pangalan, at saka yung Jesus na pangalan, may same pala yan na origin. Translation lang sa English iba. At saka ito pa yung isang interesting, you see Jason and the Argonauts. Yung Jason na name po, ano din po yan, kuha din po yan, may identical na similarities yan sa Joshua. Jesus na sinasabi natin. Kaya lang, alam niyo naman minsan, ano tayo, yung parang yung parang akala natin magkaiba, pero yung origin niya is isa lang. So ngayon, itong tungkol sa job to, yung male energy na split yung female energy. Ganon yung nangyari. So, ang idea dyan is makomplete ngayon yung female energy. So sa case ni Rahab, nung nilagay niya yung red cord sa wall, kasi yung stronghold ng female energy, yun yung Jericho. Kaya nga pinaikot-ikutan nila. Symbolic yun. At saka naging straight yung gamit nila. Pero beforehand dyan, pumasok si Joshua or si Jesus. May nagpakita sa kanya na spiritual energy. Man daw yung nakalagay. Hindi naman man. Wala namang gender yung mga angels na yan. Wala pong gender. Ibig sabihin po, yung guardian spirit ng Jericho. Sabi kay, tinanong ni Joshua, sabi niya, are you for us or against us? Kasi akala niya baka angel yun ng God. O baka angel yun ng Canaan. Hindi po. Angel po yun ng Jericho. Ito yung totoong angel ng Jericho. So, binigyan permission si Joshua na pumasok. Yung male energy, binigyan ng permission ng female energy na pumasok. Mag-unite sila. So, ano sabi niya kay Joshua? Sabi niya, tanggalin mo yung paa mo sa sapatos. Kasi sacred ground yung papasukin. Nandito ka sa sacred ground. Sa female energy. So, ano yung ibig sabihin nito? Diba, child, sabi ko last time. Pag man at saka woman, yung sacredness po ng female energy, binibigyan po yan ng value ng male energy. Mag-unite yung energy. Kaya kailangan ng male energy tanggalin yung covering niya. Ibig sabihin, kailangan niyang tanggalin yung pagiging eros niya at saka agape yung gagamitin niya. Pure energy para makakonect siya sa female energy. Yun lang yung way na mag-unite yung energy na yun. Wala pong ibang way. Kaya nga later on, makita nyo, nagkasala sila. Kasi pinoses nila. Yung sa case ni Akan, pinoses niya po. Kasi ang warning sa kanya, huwag niyong galawin yung kahit anong bagay. Kumuha siya ng mga precious na bagay. Yung yung sa
pure male energy po, dapat yung pure female energy, magkasabayan sila. Hindi mo pwedeng ikaw as human, kunin mo yon, i-possess mo, hindi pwede. Kaya nga wala dapat materialistic na mentality or flesh na mentality or worldly na mentality. Once na kipag-connect ka sa Goddess Mother, gamit mo rin yung divine energy ng Godhead. Hindi po pwede. Kasi magkakaroon ka ng offense. Kaya nga, nagkasala sila. Saka nag-excess sila kasi yung pinagpapatay nila, yung mga tao dyan sa place. Hindi dapat nila ginawa yun. Kaya nga yung male energy, hindi kailangan destructive siya. Kailangan niyang i-nurture yung energy ng Goddess Mother na. Otherwise, masisira din yung energy kasi kailangan mag-blend yung energy nila. So, yung role ng sabi ko ng hero is may purpose siya. Ang role naman ng heroine, hindi heroine yun na drugs yung babaeng hero is para mag-blend yung energy nila in harmony. Yun yung reason ng red cord. So, yun yung bakit na-associate yung alam mo yung royalty, red yung color niya. Saka yung, alam mo yung black minsan na color. Isa lang yung ibig niya sabihin. Pero yung black, hindi siya na-restore na female energy. Once na ma-restore siya, magiging red yan siya. Yun yung niyan. Naalala ko yung story na Rapunzel. Nakulong siya, yung mahaba yung buhok yung ginagamit rin niya. There is something, kaya lang purity yung ginamit yata doon. Ganon yun. So, sa atin po, na mga handsome, tall, and dark na mga guys yan, at sa inyo mga Ma'am Shibeshi Ladies Nireta Matantamat, hindi po ma-unite yung male at saka female energy. Katulad sa story ni Rahab, kung may violation po, kailangang tanggalin yung sandal at paa yung gamitin. Ibig sabihin, yung true self mo, maging truthful ka sa case na Tapos, huwag kang masyadong maging yung male energy kasi very hard yan eh. So, hindi ka dapat maging hard. Kailangan i-nurture mo yung female energy. Kasi very, very, yung sa mga, pag fragile, masyado siyang, unstable na energy. Yun yung significance ng cord, na parang talian siya ng maayos. Pero hindi yan siya matalian ng maayos kung hindi agape yung gamitin, pure po. Kaya nga, sabi ko, last time is para siyang daughter hanggang ma-achieve niya yung level ng woman. Maging medium siya or maging vessel siya ng great mother na tinatawag. Ganon yan. So, ganon yung significance. Bakit minsan sa ordering, mas mataas pa yung king sa queen. Hindi pa mataas yung king na queen. Kaya lang, yung king is nag-set siya ng, parang siyang yung nag-guide ng energy. So, minsan, dumarating sa time na parang hindi talaga makontrol yung female energy na yan. Kaya nga, kinongker ng Godhead yung Canaan. At saka na-destroy yung stronghold ng Jericho. Kasi minsan may mga ganong klaseng nagiging negative yung energy ng Great Mother. So, kailangan kailangan yung red cord na yun, yung agape, para maging healthy yung energy ng Great Mother at saka yung Godhead. Ganon yung red cord or cardinal red. Yun kaya nga yung lalaki is yung man is under siya ng na-cloak siya sa red na yung parang cover sa katawan. Kasi under siya sa protection ng Great Mother. Yung love ng Great Mother. At saka yung crown pala sa mga kings at saka queen
symbol ng Great Mother yan. Hindi po yan kung ano-ano lang. Great Mother yan. Ibig sabihin, na perfect yung female na energy dyan. So, titingnan mo parang lalaki, pero actually, ano, ano yan, actually protection yan ng mother. So, kung titingnan mo sa, ano natin, titingnan nyo po sa, kung titingnan nyo po sa history natin, ang lahat ng paggamit ng mature na energy ng Godhead or man ang tawag, kasi man na yan, kasi nag-manifest na yung ano, yung totoong energy ng Godhead is may nakakabit palagi na energy ng ano ng Great Mother diyan sa damit, sa ulo, kahit sa wrist. Alam mo yung mga symbol ng ring, symbol ng ano. Kung titingnan mo parang male yan, pero female energy yan kasi yung bracelet yan, circular yan, symbol ng Great Mother yan. Ganun yan. Yung symbol lang ng ano, yung katulad ng ring din, Solomon's ring. Circular. Yung hindi lang yata circular dyan, yung stick, para katulad kay Judas. Pero yan yung pinaka-point yan. Na-destroy yung negative na energy kasi masyado siyang strong na yung male at saka female. So, ang nangyari is dumaan sila sa isang maliit na hole, butas sa wall na may red cord. Ibig sabihin, kayong mga handsome, tall, and dark na mga guys dyan, panghawakan nyo yung red cord na yan. Kasi yan lang yung way na para ma-restore yung Divine Mother. Wala na pong ibang way. At saka para hindi maging abusive yung energy ng masculine energy or Divine Father. Parang nakita natin minsan parang wala silang awa na pumapatay. Which actually naging mali din yun sa step nila. So, kaya nga yung sinasabi dyan na stand still yung araw, yung sun. Kasi ito yung symbol ng divine energy, dapat maging stand still siya. Maging yung male energy is mag-serve as always as guide sa female energy. Na-unify yung great, yung father energy at saka mother energy. God creator na male at saka Great Mother na Godhead as Great Mother. So anyway, mga mamshi, mga beshies, mga handsome, tall, and dark na mga guys dyan, ladies in red, kaya nga tinatawag ko yung ladies in red at mga mamshi kasi mature energy yung tawag dyan. With regards naman pala sa spice is may legend yan. Yung symbol ng Great Mother is aso po. Okay. So, yung pinagbabawal lang po sa heaven is sa Revelation is yung mga male prostitute, hindi po babae. Hindi po si Master Christ bias, hindi po siya racist or ano man dyan. So, magiging para ma-unify yung heaven at saka earth, kailangan yung female energy yung mag-serve as parang covering ng male energy na yun. Kaya kung makita nyo minsan sword at saka snake, paikot-ikot yung snake, siya yung covering at saka yung sword sa gitna. Ganon din yun. Yung tingnan nyo natin, yung sa mga spiritual practice, akala nyo, puro lalaki yung nakikita nyo, pero actually, may protecting energy ng Great Mother yan. Sa damit, sa, alam mo yung sa mga colors nila. So, I hope so may napulot kayo. At bago ko makalimutan, yung story pala ni Ariadne at saka ni Tesos, nagkamali yun sa decision si Tesos. Nakalimutan niya si Ariadne. That is why, every time na mag-move yung may gagawin yung masculine energy, kasama palagi yung feminine energy. Kayo rin mga handsome, tall, and dark guys dyan. Kaya sabi ko sa inyo, wag nyong kalimutan, wag kayong mag-betray ng oaths nyo. Kung may agreement kayo, wag nyo pong i-break.
Kasi ma-desolate po yung female energy. Yung mother energy na supposed to be mag-mature sa isang daughter, hindi po yan mag-mature. Kailangan mag-mature po siya as woman po. Yun po yan nangyari kay, dahil binlame ni Adam si Eve, hindi po nag-mature yung mothering energy. Nahihirapan po siya. Doon po nagkamali yung, kasi masyado siyang, very critical siya, very unforgiving, or kung ano. Kaya nga ang prayer ni Master Christ, siya mismo nagbigay ng prayer. At siya rin kailangan niyang i-recover yung male energy. Kaya binigay niya yung Lord's Prayer. Forgive us our sins if we forgive those sins. Actually, naka-refer yon sa male at saka female energy na mag-forgive. Pero male energy muna yung mag-forgive. Saka lang ma-learn ng female energy na yon, mag-forgive din. Ganon po yon. Yung prayer po, hindi po yan na basta lang coincidence or ano. Hindi po yan. Unity po ng male at saka female energy. Na yung male energy, kailangan muna siya yung bumaba muna yung male energy in the form of Master Christ. Ibababa yan yung male energy. Saka mag-develop yung female energy. Kaya kailangan niyang i-sacrifice i-give up yung physical life niya for the sake ng female energy. Ganon din po ay yung mga handsome, tall, and dark na guys dyan. Yung burden po andun sa inyo para ma-restore yung tree of life. I-plant niyo yung maayos yung seed at saka in-nurture ng maayos. Kasi wala pong, hindi po pwede yan. Kasi yun lang yung way na tinuro ni Master Christ. So, wala pong fault, walang offense. Kung magkaroon man ng offense yung female energy in the form of child, daughter, dahil hindi pa perfect yung level niya. Kasi wala pong standard si Master Christ na below perfection. Perfection po yan lahat. So, kailangan po nating i-perfect. So, pasensya na kayo. Kasalanan nyo kasi naging lalaki kayo. Kasi yung attraction ng babae sa lalaki, male energy yung nagaling sa kanya, nakikita niya yung level. Yung attraction ng lalaki sa babae, nakikita niya yung female energy niya sa babae. So, kailangan magtulungan po sila para mabalance yung energy na yan. Saka na lang ma-open yung tree of life. Hindi isa magturuan sila, kundi ma-unify nila yung energy. Yun yung tree of life. So, kaya nga flaming sword yung protection doon. Yung sword supposed to be, hindi yung flaming sword. Pero flaming sword yun dahil yung discrimination at saka yung agape, magkasabay po yung gamit niya. Kaya walang pwedeng pumasok na hindi perfect, hindi complete, hindi whole yung agape niya. Wala pong partial, walang installment, walang 1/2, 1/4, 3/4, hindi po. Total po yan, absolute. Ganon yung pag-nurture ng Shurat Shabad or Sacred Melody. Sali mo sa melody dyan. Ganon po yan. Perfect po. So anyway, pag-isip-isipan lang po natin, kung may nakita kayong hindi maganda, kayong mga handsome, tall, and dark na guys dyan, dahil po child pa lang po, or daughter pa lang in level ng once na ma-nurture ni maayos, magiging woman po yun. Katulad ni Mary the Great at saka ni Mary Magdala. Naging woman sila kasi na-nurture sila na maayos ni Master Christ. Na male energy na yun. So, salamat po sa pagkikinig nyo. I hope so may napulot kayong insight. Masyado pong malalim yan. Pero, pag open po kayo, hindi po malalim yan. Nandito na ito sa second stage kay Rahab po. Ang kasunod po ay tungkol kay Ruth. Okay. So, ang stronghold po na negative energy ng babae is kailangan masira mo na yan, ma-destroy. Red dragon ang tawag dyan. Pero, magiging woman po yan. So, thank you po sa time nyo. At hanggang sunod. Bye-bye.